Rest is not a waste of time, it is a necessity. Kailangan natin magpahinga. Akala natin kapag mas marami tayong ginagawa, mas marami tayong matatapos, mas produktibo tayo at mas magiging mahalaga ang buhay ko. Pero ang katotohanan, minsan sa dami ng ginagawa natin wala tayong natatapos dahil hindi natin napag-iisipan ang ating mga galaw. Napaka-importante ng pahinga sa buhay ng isang tao. Kung hindi natin matututunang magpahinga sa paraan ng Diyos, darating ang panahon na pipilitin tayong magpahinga ng ating katawan, emosyon, at kalusugan. You will pay the price. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon sa pagkakataong ito. The power of rest. Bakit nga ba sobrang halaga ng pahinga ayon sa Biblia? Samahan niyo po ako sa topic na ito. May napanood akong video dito sa YouTube na experiment ng National Geographic sa kanilang program na Brain Games. Tapos pinakita nila tong litrato nito. Ito yung first picture, tapos tignan mo yung second picture ko anong pinagkaiba niya. Oh, nakita mo ba kung ano yung pinagkaiba niya? Ulitin natin. First picture. Okay. Second picture. Nakita mo? Ito ang pinagkaiba nila. Itong bangka na ito. Kung titignan ninyo, dito sa second picture, nandyan siya. Sa first picture, wala siya. Tapos the rest, same na. Yung iba sa atin nakita, yung iba hindi nakita. Bakit, Pastor? Meron silang tinatawag na microsleep. Yung bang yung brain natin parang biglaang nagsha-shutdown, pinipilit niya magpahinga sa isang saglit na oras, tapos hindi natin namamalayan yung nangyayari sa atin. Ipagpalagay natin yung picture na hindi mo nakita kanina, ito yung mangyari sa'yo. Habang nagdadrive ka, nalingat ka, o hindi mo napansin, inaantok ka, muntik ka ng maaksidente o naaksidente ka. Madalas, ito ang nangyayari sa tao dahil wala siyang proper na pahinga. Dapat nating makita, rest is God's design. Sabi ng Genesis chapter 2 verse 2 to 3, pagsapit ng ikapitong araw, natapos ng Diyos ang kanyang gawain, kaya nagpahinga siya sa araw na yon. Napagod ba ang Diyos? Definitely not. Kasi makapangyarihan siya. In fact, the Bible said lahat ng bagay ginawa niya sa pamagitan ng kanyang salita. Pero sa case na to, makikita natin na ang Diyos mismo ay nagbigay ng example. Bago pa nagkaroon ng kasalanan, imperfections, stress, at marami pang iba, di pa pumapasok yung sin during that time. Dinisenyo na ng Diyos ang pahinga. Siya mismo ang nagpakita ng halimbawa nito. Alam natin na kahit anong machine, kapag nagfa-function ng 24/7, it's either mabilis masisira, mabilis maluluma, iikli ang buhay. We are humans and we have our limitations. Number 2, rest helps us to recover. Ito yung nangyari kay Prophet Elijah na dumating siya sa depression at sa state na kung saan ayaw niya na magpatuloy sa buhay. May lesson ako tungkol dyan. Panoorin niyo tong video na to sa Past West Stories. Napakaganda niyan about overcoming depression. Ito yung nangyari sa kanya in 1 Kings chapter 19. Pagkatapos naglalakad siya ng isang araw papuntang ilang, nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy. Nanalangin na mamatay na lang sana siya. Sinabi niya, sobrang na po ito, Panginoon. Kunin na lang ninyo ang buhay ko. Wala naman akong pinagkaiba sa aking mga ninuno. Pagkatapos humiga siya sa ilalim ng punong kahoy, nakatulog, tapos biglang may anghel na kumalabit sa kanya at sinabi, bumangon ka at kumain. Verse 6, pagdilat niya, may nakita siyang tinapay, hinanda na ng anghel sa ulunan niya, na niluto sa mainit na bato, hot food, at tubig na nakalagay sa sidlan. Kumain siya, uminom at nahigang muli. Tapos ang sabi ng verse 7, muling bumalik ang anghel ng Panginoon, kinalabit ulit si Elijah at sinabi, bumangon ka at kumain dahil malayo pa ang iyong lalakbayin. You see, ang unang ginawa ng Diyos nung nakita niya na si Elijah ay lugmok na lugmok, pinagpahinga niya at pinaghanda niya ng pagkain. Kasi ang disenyo ng Diyos sa pahinga, ito yung tutulong sa atin para huminga at makabangon uli. Pagkatapos niyang pagpahingahin, hindi na natili doon. Ang sabi ng Diyos, bumangon ka, kumain ka, tulungan mo yung sarili mo dahil malayo pa ang journey. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang ginagawa ko sa buhay mo. Merong isang method yung mga farmers sa kanilang mga taniman. Ang tawag dito is the fallow method. Ano yun, Pastor? Pinagpapahinga nila yung lupa.
A field that has rested gives a bountiful crop. Merong iba, ginagawa nila, tatlo yung lupa nila sa iba't ibang season. Tapos sa season na ito lang yung tataniman nila. Tapos ito, pakante muna yan. Pagpapahingay nila yung lupa na yan, para sa next season, yan naman yung tataniman nila at magkaroon ng bountiful na harvest. Kasi marami na ulit nutrients. If you want to recover and to be more fruitful, you need to rest. Number 3, kailangan nating makita that rest helps us to refocus. Not just recover, but refocus. Merong isang famous story tungkol kay Mary at Martha nung si Jesus ay dumalaw sa kanilang bahay. Pagdating ni Jesus doon, si Martha ay aligaga sa pagpiprepare. While Mary went to Jesus, tapos nag-start siyang makinig sa paanan ng Panginoon. Siyempre si Martha ang daming ginagawa and she started to compare herself sa kanyang sister. Sabi niya, Jesus, tingnan mo yung kapatid ko, nakikinig lang sa'yo. Habang ako, abala sa maraming bagay. Tapos sinagot siya ni Jesus, ang sabi sa kanya, Martha, Martha, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Notice, 2 beses binanggit ng Panginoong Hesus yung kanyang pangalan. Merong emphasis. Masama ba yung ginagawa ni Martha? Of course not. Service? Talagang maganda yun. Ministry yun eh. Pero dito makikita natin na minsan masyado tayong abala sa maraming magagandang bagay at maaring ito yung nagiging dahilan para makaligtaan natin ang pinakamahalagang mga bagay sa buhay. Lalo na ang pakikipag-usap sa Panginoon. Dun sa same video na sinabi ko sa inyo kanina, yung National Geographic, nag-experiment sila sa 3 tao na for 36 hours hindi nila patutulugin. Tapos pagkatapos ng 36 hours na yon, lahat ng performance sila bumaba. Hindi maganda at hindi maganda yung mga aksyon na ginagawa nila. Ito din ang itsura ng isang tao na palaging pagod at hindi nagpapahinga. Rest helps us recover not only our strength, but also our priorities. Kapag lumayo ka ng kaunti, makikita mo yung mas malaking litrato at nangyayari sa lahat ng bagay. When you rest, nakakapag-isip ka ng maayos at nakikita mo, ano ba talaga ang tunay na mahalaga? So rest helps you refocus, not just recover, not just it's part of God's design, but we have to understand that rest is an evidence of faith. You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for the Lord God is an everlasting rock. Ito ang sabi ng Isaiah. Sabi ng Psalm 62, truly my soul finds rest in God. So makikita natin na ang isang taong tunay na nagtitiwala sa Diyos ay marunong magpahinga. Ang isipang magulo at puno ng alalahanin ay kadalasang tanda ng pusong nahihirapan na magtiwala sa Diyos. So may I ask you today, magulo ba isip mo? Minsan kailangan mo maintindihan na hindi lang ikaw ang dapat pumasan ng mga pagsubok na pinagdadaanan ninyo sa pamilya. Di ba? Pagkatiwalaan mo din mga kapatid mo, pagkatiwalaan mo yung magulang mo, pagkatiwalaan mo yung asawa mo, pagkatiwalaan mo yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo. Di ba? Pero higit sa lahat, dapat mong makita na pagkatiwalaan mo ang Diyos. Sabi ng Bible, do not be anxious about anything but pray about everything. At ang Panginoong Diyos ay bibigyan ka ng kapayapaan na hindi masayod ng iyong puso't isipan. When you rest, it is an evidence of faith. Ang magandang picture dyan, naalala niyo yung story na kung saan si Jesus kasama ang kanyang mga disciples, naglalakbay sa Sea of Galilee tapos nagkaroon ng malaking storm. Halos mamatay na sila. You have to understand, yung mga kasama ni Jesus are expert fishermen. Alam nila kung kailan papalaot. Alam nila kung delikado. But that time, hindi nila expected ang lahat ng nangyari. But during the time of storm, Jesus was sleeping. It was a perfect picture of peace. Because peace is not the absence of trouble,
but the presence of God in our lives. Kapag ang puso mo ay nagtitiwala sa Kanya, ito yung itsura nun. You keep Him in perfect peace. Dumadating yung storm pero meron ka kapayapaan. Sa panahon ng chaos, pwede kang tumakbo sa akin. At sa isang salita ng Panginoon, pinatigil niya, pinakalma niya ang buong karagatan at ang buong weather. Wow. Rest is an evidence of faith. And number 5 and last, rest is ultimately found in Jesus Christ. Sabi na Matthew 11:28-30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matututo kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga pinapagawa. Alam niyo ang konteksto nito, yung mga tao during that time ay bigat na sa buhay. Ang dami nilang oppression na naranasan mula sa sundalo ng mga Romano, sa mga rules na sineset ng mga Pariseo, yung legalistic na relihiyon na ang dami nilang mga bagong batas, mga bagong sinasabi na ito dapat gawin natin, ito dapat gawin natin. Medyo ang bigat nun para sa kanila. Parang ang toxic naman dito, lahat na lang ganito. Pero alam niyo sabi ni Jesus sa kanila, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Kayong mga nabibigatan, ang dami niyong nakikita, ang dami niyong naranasan, ang daming sakit ngayon sa buhay ninyo, lumapit kayo sa akin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yung kaluluwa ninyo, bibigyan ko ng kapayapaan. Tapos ang sabi niya doon, take my yoke upon you. For my yoke is easy and my burden is light. Ang ibig sabihin dito ng yoke is ito, pamatok. Ito yung itsura ng yoke. Oh. Yan yung nilalagay sa dalawang ulo na ng hayop sa kanilang mga leeg para sa pag-aararo yan eh. Medyo mabigat yan, di ba? Kung ipapatong dyan, lalo sa batok mo. Pero yung sinasabi ni Jesus na yoke dito is about submission to His teachings. Kaya nga sinabi dito sa Tagalog, sundin ninyo ang mga utos ko. Di ba? Lumapit kayo sa akin, submit to my teachings, maniwala kayo sa akin, pagkatiwalaan niyo yung mga sinasabi ko, learn from me, and I will give rest to your souls. Kung naririnig mo ang mensahe na to ngayon, at hindi mo pa tunay na kilala si Kristo sa puso mo bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo, nais kong sabihin sa iyo na mahal ka niya, may plano siya sa iyo, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, binayaran niya ang lahat ng kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo, at ang sino mang sasampalataya at tatanggap sa kanya ay bibigyan ng Diyos ng karapatan bilang maging anak niya. Kung nais mong tanggapin si Kristo sa puso mo, pagkatapos ng video na to, manalangin ka sa Panginoon. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Sabihin mo sa Kanya na iligtas ka niya mula sa iyong kasalanan at papasukin mo siya sa iyong puso bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Alam mo, matatagpuan mo lang ang tunay na kapayapaan sa Panginoon, which will give your soul rest. Ano ang pinakamabigat na pasaning dinadala mo ngayon na maaring nais ng Diyos na ipagkatiwala mo sa Kanya? Pangalawa, sa tuwing ikaw ay napapagod, saan ka unang tumatakbo para makahanap ng kapahingahan? Sa Diyos ba o sa ibang bagay? Pangatlo, naintindihan mo ba ng tunay ang kahalagahan ng pahinga? And number 4, kung tunay mong pinaniniwalaan ang pangako ni Jesus na bibigyan ka niya ng kapahingahan, ano ang isang bagay na kailangan mong bitawan o isuko sa Kanya ngayong linggo na ito? Tandaan natin, the most productive people are not those who never rest, but those who understand that hard work and rest are partners, not enemies. Hindi sila magkalaban, magsikap ka, pero magpahinga ka rin. Pero higit sa lahat, pumunta ka sa Diyos dahil ang Diyos ang magbibigay ng pahinga, hindi lang sa physical mong pangangatawan, kundi sa iyong kaluluwa, sa spiritual mong pangangailangan. God bless po sa inyong lahat, and may this simple lesson be a blessing to all of you. Please share, support, and subscribe dito sa ating channel at patuloy na gamitin ito ng Diyos para sa buhay ng maraming tao. Ingat po ang lahat.